Kailangan natin makatakas ito ni Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Ano naman iyon? Palit tayo ng damit. Papabahama ka doon. Okay lang. Basta ang importante makatakas ka dito. Mamunod sa kabilo! Habulin ang dalawang yun! Tapos na dyan, Ginoong Ibarra. Barilin nyo! Ano bang dapat natin gawin? Magtago ka dyan para hindi ka makita. Ayun! Guys, ang Ilog Pasig. Ang daming masasaya at malulungkot na alamat. Ngunit gusto ko lang ikwento ang mga masasaya at kalimutan ang mga malulungkot. Mukhang meron kang nais pratig sa salitang malungkot, Kapitan. Ano ba ang nangyari? Matalas ang iyong pandinig. Sa totoo lang, nang marinig ko ang pangalan ng ilog, naalala ko ang kwento ni Juan Crisostomo Ibarra. Ibarra? Parang narinig ko na ang pangalan na yan. Ano nga bang nangyari sa kanya? Alam niyo ba? Simon, ikaw naman ba? Itong paglalaki nito ay medyo mahirap sa isang katulad. Ayos lang ako, padre. Huwag na natin pag-usapan ang hirap ng paglalakbay. Pakinggan na lang natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay anak ni Rafael Ibarra na nag-aaral sa UP at bumalik. Ano ang nangyari kay Maria Clara? Magpakasal siya kay Linares? Lumipas na 13 taon, ayon lamang ang alam ko hanggang sa namatay si Ibarra sa ilog na ito. Kung totoong mahal mo ako, tulad ng iyong sinasabi, hindi mo ako hahayaang ipakasal kay Linares. Maria Clara, gusto kong magpakasal ka kay Linares para sa iyong kinabukasan. Ito ang tatandaan mo, Padre Damaso. Lahat ng problema sa buhay kaya naming lagpasan ni Ibarra basta't magkasama lamang kami. Ngunit ngayon wala na siya. Patay na siya. Ano ang maaari kong gawin? Hindi ko naman kayang buhayin siyang muli. Hindi nga, pero kaya mo akong tulungan na makalimutan siya sa pagpasok sa akin sa kumbento. Hindi ako mapayag na ikaw ay maging isang madre. Dalawa lamang ang pinagpipilian. Ang mamatay o ang makapasok sa kumbento. Namili ka. Walang magawa si Padre Damaso na kung hindi tuparin na lamang ang hiling ng dalaga na pumasok sa kumbento. Kay ganda ng kwentong pag-ibig. Ngunit nasaan na siya ngayon? Saan pa ba kung hindi sa kumbento? Ay nako, kay bagal ng takbo ng kobyerta. Mababaw siguro ang ilog. Kung sa bagay, wala namang matinong lawad. Ayoko sanang kontrahin ang iyong sinabi, no? Ngunit ang mababaw ng ilog ay kaya nating malutas kung tayo ay magtayo ng balibagong lagusan. Ano ang magagawa naman noon? Mapapabilis nito ang ating paglalakbay at wala ng mababaw na ilog. Sa aking palagay, hindi ako sang-ayon sa iyong sinasabi, Senyor Simon, sapagkat maraming pera kakailanganin sa pagpagawa noon. Saan naman kukunin ang salapi? Pagawain natin ang mga bilanggo nang sa gayon ay walang salapi ang masasayang. Hindi sapat ang ating mga bilanggo. At kung ang bilanggo ang ating gagamitin, tiyak na magkaroon ng kaguluhan. Hindi ako naniniwala. Nag-alsa ba ang bayan ng Ehipto? Nag-alsa ba ang mga bilanggong Hudyo? Akala ko ba maalang ka sa kasaysayan? Hindi tayo ang mga Ehipto at Hudyo. Hay nako, walang kwenta kang kausap, hindi ka magkaintindi. Kaya natin ipagtayo ang Akademya ng Wikang Kastila, Kapitan Basilio. Paano mo nasabi na? Binigyan namin si Padre Irene ng kabayo bilang regalo at nangako siya na magkapagkita siya sa kapatyan ni Irene. At ang mayaman na si Makarai
ay nag-alok ng kanyang lumang bahay. Hindi ko labis maintindihan kung bakit pinipilitin mo ang Academia Agustera. Sa panahon ko, ang pinag-aralan ay Latin, hindi wikang Kastila. Si Kapitan Basilio talaga makaluma, hindi pinapalagan ang modernisasyon. Ganyan naman lahat ng may edad. Makaalis na? Nga pala, anong sabi ng iyong tiyong si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Payag naman siya eh. Sa totoo lang, lagi niya nga akong sinasabihan tungkol sa kasal. Oo nga talaga ba na nais na hanapin mo ang kanyang asawa? Oo. Kung hindi, maaaring mawala sa akin ang aking pinakamamahal. Pero sa totoo lang, si Don Tiburcio ay nagtatago kasama ang aking tiyo. Oh, Senyor Simon, isagani. Ito si Senyor Simon ang mang-aalahas. Huwag sanang masugat ang iyong damdamin, Ginoong Isagani. Pero totoo ba na napakahirap sa iyong probinsya na hindi man lang makabili ng alahas sa akin? Hindi kami bumili ng bagay na hindi kinakailangan sa buhay. Ayun ang dahilan kung bakit hindi kami bumili. Tingin ko, dapat tayong uminom ng alak, mga Ginoo, para sa ikaunlad ng iyong probinsya. Salamat, Senyor, ngunit hindi na ako uminom ng alak. Ah, ganun ba, mga Ginoo? Kung inyong mararapatin, pwede na ba akong umalis? Sige, Senyor. Isagani, ayaw mo ba sa kanya? Hindi ko alam, Basilio. Pero sa oras na nakita ko siya, mabigat na damdamin ko sa kanya. Dapat tayo lumayo sa kanya. Isa siyang malakas na tao at ang kanang kamay ng general. Talaga? Si Huli ay napilitang magpaalila upang mabayaran ng mga utang. Apo, hindi ako papayag na magpapaalila ka. Ayoko din, Lolo, kasi ito lang ang tanging paraan upang makabayad tayo ng utang. Bakit hindi mo nalang ibenta ang lakit na binigay sa'yo ni Basilio? Hindi ko kayang gawin yun. Magpapaalitin na lang ako kaysa ibigay ang lakit na ito. Bagkabag ang buhay ng aking anak na si Tales. Binalaan ko na siya sa pagiging kurap ng mga praile. Namatay ang kanyang asawa at nakatakas si Tano. At ngayon ikaw, Huli, gusto mong magpaalipin sa kay Herman ng pensyang para lang pantubo sa iyong ama? Po, Lolo, huwag mong masyadong damdamin ang aking ginagawa ay para lamang sa kapakanan ng aking ama. Isa kang napakabuting anak, Apo. Laking pasalamat sa taong kumupkop. Ako'y binhisan at pinag-aral. Ngayon ako'y pauwi na sa nagsilbing tahanan. 13 taon na nakalipas, ngunit alaala na pigati ay sariwa pa. Ang aking ina si Sisa na nabaliw at ang kapatid na Christine na napatay. Buong buhay puno ng pagdurusa at kalukutan. Tila may tao. Si Senyor Simon, anong ginagawa niya dito? Parang napaka-imposible, pero baka totoo. Diyan ka lang sa kinatatayuan mo kung ayaw mong mamatay. Kung naalala mo ako, nagkita na rin tayo sa lugar na ito noon. Dito, kilala mo ako? Lahat ng tao naniwala patay ka na. Susto mo, Ibarra? Ang iyong natuklasan ngayon, Basilio, ay dapat maging lihim lamang. Walang dapat magkakaalam, kundi maaaring ikamatay mo o ikamatay ko. Wala akong balak ipagkanulo ka, senyor. Ang inyong lihim ay hindi malalaman. Inaasahan kong sasabihin mo yan, dahil parehas tayong may tutol sa lipunan. Ang inyong ina nabaliw dahil sa kasitiman ng Espanya at ang inyong kapatid na pinatay. Umalis ako ng bayan para magpayama at maghiganti. Parehas tayo naghahanap ng katarungan, kaya dapat tayo magtulungan. Ika'y nag-iisa lamang. Ang gobyerno ay masyadong malakas. Paano mo magagawa yung paghihiganti? Ako'y naglakbay upang magpayaman. Nakita ko lang kanarangyaan at pang-aabuso. Sa kanilang kasamaan ay minsan nakasama ako. Bakit? Dahil ang mga taong naabuso at nasaktan ay magiging kasamahan sa araw ng paghuhukom. Pagdating ng araw, maasahan ko ba ang tulong mo? Isang pribilehiya iyon. Ngunit kailangan kong tagihan. Hindi ako taong politiko. Nais ko po lamang isang magagamot at yung nais kong gampanan. Bago gamutin ang mamamayan, gamutin muna ang bayan.
Kinakaya mong isara ang iyong mga mata sa katotohanan ng iyong kapatid at ina na matay dahil sa kasamaan ng Espanya? Matagalan silang patay. Pag sumama ba ako sa inyo, mabubuhay ba sila? Ang iyong bayan, hahayaan mo na lang? Ikaw ang dahilan kung bakit nag-aral ako ng mabuti. Naniniwala ako na sa katarungan, ang ating bayan ay makakawala. Ang katarungan ay makakamit sa isang madugo na laban. Tayo ay magkaiba ng pananaw, Senyor. Ika'y may karapatan sa iyong sariling desisyon, Basilio. Hindi na kita aakitin na intindihin ang aking iniisip. Kung pagbabago ang iyong iisipin, ako lamang ay puntahan sa aking tahanan. Huwag mo akong kaawaan, Lolo. Hindi naman gaano kalayo ang bahay ni Jimena Pension. Kaya pa rin kitang bisitahin. Kung bumalik ang aking ama, pakisabi na lang sa kanya ay pumasok ako sa kumbento. Sige, Lolo. Aalis na po ako. Mag-ingat ka ako. Opo. Hala, anong nangyari sa kanya? Naging malungkot si Tandang Seno sa kinahinatnan ni Huli. Si Kapitan Tales ay nakalaya mula sa pagkakabilanggo dahil sa salaping na likom ni Huli. Kinabukasan ay dumating si Simon sa kanilang tahanan dala ang iba't ibang alahas na nais ibenta. Ang aking bahay ay bukas para sa iyo, Senyor Simon. Maraming salamat, Kapitan Tales. Ang aking plano ay pupunta sa San Diego. Sa tingin mo sapat ba ang aking revolver para sa Guardia Civil? Hindi ako sigurado, Senyor. Sa halip ang ilang mga revolver ay napakalakas. Tama. Ngunit ang aking revolver ay kaya silang talunin. Nakikita mo ang punong iyon? Tingnan mo. Kangahanga ang inyong revolver, Senyor. Simple at malakas. Nabili ko pa itong revolver sa ibang bansa, Kapitan Tales. Nasaan ang aking revolver? Ano ito nakasulot mo na kay Kapitan Tales? Senyor Simon, ipagpatawad ninyong pagnanakaw ko kayo sa loob ng sarili kong tahanan. Ipagpapalit ko ang relikaryo sa inyong revolver. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y manunundok at sasama na sa mga tulisan. Ipinapayo kong mag-iba na kayo ng landas sapagkat sa oras na mahulog kayo sa aming mga kamay ay tiyak na hihingan kayo ng malaking tubos. Pakilagpasan ang plano tungkol sa paaralan. Masyadong mahabang proseso yan. Ano ba bang meron dyan? Ang mga estudyante ay naghahangad ng bagong istruktura na dapat gawin ng pamahalaan. Ano ba yan? Wala na bang ibang problema imbis problema sa paaralan? Ano bang hibangan nito? Ngunit Kapitan, ang mga estudyante ay naghahangad ng Akademya ng Wikang Kastila. Akademya ng Wikang Kastila? Anong pumasok sa isip nila at naisipan nila yan? Hibangan! Sa aking pananaw, maganda kung susuportahan natin ang ideyang ito. Suportahan? Ang iyong iniisip ay mali. Dapat hindi na ito pagbigyan. At kung ang mga Indio ay maintindihan, ang wikang Kastila, palagi nila tayo tututulan. Sa iyong sinabi, naniwala ka na kung napag-aralan nila ang Wikang Kastila ay para sa kanila ikabubuti? Oo. Dahil sa isang maikling hiling kabaliwan at hindi naalala. Kung ako ang tatanungin, nagkakapanghinala ang panukalang iyan. Tama. Magkakaroon lamang ng tahimik na pag-aalsa gamit ang papel at lapis. Pag-aalsa? Sa aking tingin, hindi ko nakikita ang kinalaman ng iyong sinasabi, Padre Sibaylan. Sa isang punto na panukalang iyon, ay galing sa mga taong gusto ng pagbabago. Sa aking konklusyon, ang panukalang iyan ay hindi dapat gawin. Hindi tayo magsisiguro kung anong klaseng taong itong si Basilio. Sa halip, wala si Padre Salve upang tayo ay kwentuhan tungkol sa binatang. Parang ang daming tinatagong lihim yung Basilio na iyong sinasabi. Siya ay may masamang imahe sa mga Guardia Civil. Sa kanyang kabataan, namatay ang kanyang ama tungkol sa kaguluhan. Kung ganon, gusto ko ang kanyang pangalan ay nakasulat.
Kapitan General, paumanhin sa aking pabanggit sa panukalang ito. Ang mga taong kasangkot sa panukalang ito ay kahinahinala. Dapat nga huwag gawin ang kanilang hinihiling. Ang mga Indo ay dapat lang huwag matuto ng wikang Kastila. Ang dapat lang matutunan ay pagbabayad ng buwis at sundin ang ating mga utos at dapat manatiling mangmang. Ngunit bakit? Bakit sila dapat ipagkait ng kaalaman? Hindi ba tutol kung malaman nila na ang wikang Kastila ay magiging kalaban ng Diyos at ng Espanya? Kung totoo, tayo ay mahulog kasama ang pamahalaan. Hindi ko tingin na iyon ay mangyayari kung natutunan nila ang wika. Bakit? Bueno, bakit hindi natin hayaan na si Don Custodio na ang magdesisyon sa usaping ito? Dahil dyan ang ating pag-usapan ay ipagpabukas na lamang. Halina kayo at kumain. Kay sarap! Napakausay ng tagaluto. Iyon ay totoo. Ang swerte mo, Kapitan General. Bihira na lamang makahanap ng magaling na tagaluto. Kapitan General, umating na ang dalagang si Julie. Nagmamakawang palayan ng kanyang lolo mula sa pagkakulong. Hindi ba kayo pwedeng kumain at umupo na walang iniisip na problema? Ang mahirap na dalagang yan ay 3 beses nang pabalik-balik dito. Bueno, palayain ang matanda ngayon din at siguraduhin na walang magsasabi na tayo ay walang puso. Nasaan na si Makaraig? Anong nagpapatagal sa kanya? Magsiyahan mga kaibigan, tayo ay nagtagumpay. Ano ang ibig mong sabihin, Makaraig? Nagkita kami ni Padre Irene at sinabi niya sa akin na ang ating panukala ay pinag-uusapan ng mahigit 1 linggo. Kasama si Padre Camora, Padre Sibayla at ang mga alahas. Pinutol ng Kapitan General ang usapin. Ngunit inangat ni Padre Irene ang usaping pang-edukasyon at doon natin malalaman ang istorya. Hindi ba matagal iyon? Ayun ang sinabi nila sa buong pasya ni Padre Irene. Ngayon, kaya niyang pandarin ang usapin. At si Don Custodio na nandoon ay siyang natasang magbigay ng pasya. Sa iyong sinabi na sa kanyang palad ang solusyon. Tama na kay Don Custodio at siya ay nangako sa atin na may gagawin siya sa buwan na ito. Si Ginoong Pasta ay isang abogado. Kaya niya hikayatin si Don Custodio. Isa siyang Indio at matalik na kaibigan ng aking tiyo. Gaano ka kasiguro na tatanggapin niya ang ating hiling? Ako na ang aalam. Kung hindi natin mahikayat si Ginoong Pasta sa mabuting pamaraan, gagamitin natin ang mananayang na si Pepay. Isang araw, napagkasunduan ni Kirago at Simon na magkita. Napakadami bayarin, ngunit konti lamang nababayad. Kahiya-hiya, kailangan ko ng pera. At akala ko mababayaran mo ang 9,000 na iyong inutang. Babawasan ko ang 9,000, magiging 7,000 na lang. Ayokong malugi ang iyong negosyo dahil sa akin. Salamat. Pero sa isang kondisyon, Ano iyon? pagpapatago ako ng armas ngayong gabi sa iyong tindahan. Hindi kasi sila kasya sa aking tahanan. Wala kang dapat katakutan dahil lahat ito ay nakaplano na. Sige. Sa hindi inaasahan, Kailan ba magsimula nagkita ang ang mga labas? kasundahan na Ako'y si naiinip Isagani na at si at yun din ang Paulita iba pa nasa isang bulwagan kasiyahan. ito. Siya ang kailangan nating pairanin sa galit. Nihintay pa ang pagdating ng Kapitan General. Paulita? Ano ibig sabihin nito? Meron na bang resulta mo? Umayag na silang tumulong. Binabahalagan nila ang sikap ng mga estudyante sa pag-aaral. Hindi tayo ay nagtagumpay! Hindi pa, Pekson. Hindi pa natin masasabi na tayo ay nagtagumpay. Ang mga praile ay nagpapahayat at nagpaplano pa ng korporasyon
makakatulong lang tayo sa pagtakbo ng akademya sa paglaganap ng pondo mula sa korporasyon na napili. Ang nakakatawa pa, si Padre Irene ay gusto bigyan natin ng suhod bilang pasasalamat sa kanyang pagtulong. Wala talagang sigurado sa mundong ito. Aking paniniwalaan din. Kala ko naman tayo nagtagumpay na. Kumusta ka na, Basilio? Senyor Simon, hindi ko napansin ang pagdating. Ayos lamang ako. Ngunit ang sakit ni Kapitan Tiago ay lumala na, dulot ng mabilis na pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Paunti-unting nilalason parang ang bayan. Makinig ka, Basilio. Sa kakaunting sandali lamang, magsisimula ng magsikat. Senyor Simon, sinabi ko na sa inyo dati wala na akong balak makisali sa politika. Nandito ako para papiliin ka sa kamatayan o magandang kinabukasan. Kung kami ay magtagumpay, lahat ng tao na hindi sa mga ayaw na tulungan kami ay ituturing namin kalaban. Kamatayan o magandang kinabukasan? Tiyak na ba iyong pagtatagumpay? Kaya kong hikayatin ang lahat. Sa aking sinasabi, naniniwala sila na galing sa general o sa mga praile ang aking sinasabi. Sa ganitong dahilan, mas napapadali na sila ay sumali sa aking panig upang makimagsik. Ano bang aking magagawa? Simple lang. Pumunta ka sa Santa Clara at takas mo ang taong pinakamamahal ko na ikaw at si Kapitan Tiago lamang ang nakakaalam. Si Maria Clara? Tama, si Maria Clara. Siya lang ang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Ginagawa ko ito upang mabuksan ng pinto ng kumbento. Ngunit lahat ay huli na! Bakit? Ano ang iyong ibig sabihin? Patay na si Maria Clara! Sinungaling! Buhay pa si Maria Clara at ngayong gabi ay masasalba ko at ikaw mamamatay! Totoo akin sinasabi! Kung ayaw mo maniwala sa akin, bisitahin mo ang kumbento para malaman mo. Ha? Namatay siya na hindi ko nakikita? Namatay siya na hindi na nalalaman na nabubuhay lamang ko para sa kanya? Ngayon na wala na siya. Ano pang silbi ng buhay ko? Tadeo, ano nangyari dito? Kagabi may mga paskil na nakita. Nagkaroon ng kaguluhan. At mukhang masaya ka. Malamang, dahil walang pasok sa isang linggo. Juanito, ano nangyari dito? Ba't akong tinatanong mo? Wala akong kinalaman. Isa gani, alam mo sino nagdikit ang mga paskil na yan? Wala akong kinalaman. Bakit natin imbestigahan ang mga panganib na ito? Sa parehas na linggo, lahat ng kagrupo ni Basilio ay nabilanggo dahil sila ang pinaparatangan na nagpasimuno ng mga paskil na naglalaman ng mga pambabanta, pagpupugot ng ulo at pananalakay na nagdulot ng malaking takot sa nakakarami. Holy, huwag ka sanang mabibigla. Ayon sa nabalitaan ko, nakabilanggo si Basilio. Paano man kanyang mga kasamahan? Lahat sila ay nakalaya na. Ngunit, dahil nga patay na si Kapitan Tiago, wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Anong nararapat kong gawin? Tulungan mo ako, Hermana Bale. Pakiusap. Alam ko na, si Padre Camora. Tama, siya lang ang makakatulong sa iyo. Halika na, Holy, puntahan natin ang Padre. Ngunit, Hermana, Dali ka na, Holy, at pumasok ka na. Siya lang ang makatutulong sa iyo upang makalaya si Basilio. Huwag ka naman makasarili at tulungan mo si Basilio. Ngayon na, kinakailangan niya ang tulong mo. gagawin ko ito para sa iyo, aking mahal. Patawad. Ano ba, Holy? Tara na! Makasalanan! Makasalanan! Bigat naman ito. Kaya, mayroon ba dito? Tulog ko. Dito. Malapit na ang kasal! Talaga? Akala ko, ang pag-asawa niya ay sisiganin. Sana naman, di ko kilala si Paulo Tago. Nais naman, nagkamang malambot kaysa matiis. Hindi sino? Si Juanito Vilay. Sigurado nga magiging kasal. Si Juanito at Paulita, exact na magiging grande. Paano mo naman sabi? Dahil sa nakakalat na balita na si Simon ay maghahagis ng alahas at brilyante para ihandog sa bagong kasal. Ang swerte naman ni Juanito at kay Malat man si Gano. Paulita! Paulita!
Paulita, totoo ba? Mahal ko, sagutin mo ako. Totoo ba ang mga bali-balitang ikay ka kasama sa iba? At ngayon ito ba talaga? Patawad sa gani. Tama na. Maghiwalay na tayo. Akala ko ba sa akin ka masaya? Ang sabi mo pa nga Hindi sa gani. Hindi na kita mahal. Nakakapagod ka ng mahalin. Magpapakasal ako kay Juanito. May bibigay niya lahat ng gusto ko. Paulita, hindi ako payag. Makinig ka sa akin. Hindi sa gani, ikaw makinig sa akin. Intindihin mo naman ako. Ang nais ko lamang ikabubuti ko. Kapag ikaw ang pipiliin ko, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Wala akong magandang kinabukasan sa piling mo. Paulita, aking sinta. Sabihin mo kung anong dapat kong gawin para manatili ka. Sabihin mo, tatawirin ko ang anumang bundok, lalanguin anumang dagat, at maging ang mga bituin ay aking susungkitin para manatili ka lang sa akin. Hindi ako mapapakain ng pagmamahal mo. Pagpapatuloy mo na lang pangarap mo para sa iyong lalawigan. Ko, sabihin mo nagbibiro ka lang. Hindi sa gani, buo na aking desisyon. Maghiwalay na tayo, patawarin mo ako. Imbitado ka pa rin sa aming kasal. Kung nais mo mang dumalo, paalam na. Pero Paulita, mahal kita. Mahal na mahal kita at magbabaliw ko kung wala ka. Senior Simon, may naghahanap po sa inyo, nagngangalang Basilio. Bilisan mo at papasukin mo siya. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng ganito ng Diyos. Ngayon nandito ako upang magganti. Yan ba ang lahat? Bakit ka? Oo, Senyor Simon. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa pagpalaya sa akin at ngayon handa na akong tumulong sa pagpiliwag sila. Katarungan na sa akin. Hindi ko na sinimula ng magsikan kasi akala ko inabandona na. Ngayon, wala nang naiwan na tao na aking mamahalin. Wala nang halaga ang iba. Lampara, ayan ang plano mo. Anong gagawin yan? Malalaman mo yan mamaya-maya. Nitroglycerin? Tama. Ito ay ating gagamitin pang armas. Paano natin yan gagamitin? Lahat ng tao ay magsama-sama ngayon. Gamit ang lamparang ito. Ito ay sabog at papatayin silang lahat. Kailan? Tungkol saan ang sama-sama? Ngayong gabi, ang lamparang ito ay nandoon sa handaan sa bawat bilaw ng lampara. At ito ay sasabog kasama ang buong kwarto dahil kalat-kalat ang pulbura sa bawat sulok. Hindi mo na kailangan ng aking tulong. Sa pagsabog ng lampara, sinyalis iyon sa pag-atake nila kabisang talis na nasa bundok sa Santa Mesa at makakapasok sila sa bayan at magkakaroon ng kaguluhan. Ang mga sibilyan na walang kaalam-alam ay maaaring putukan ng baril. Ikaw ang mapasunod sa kailangan lumaban. Dadalhin mo sila sa tindahan ni Kirago upang kumuha ng armas. Kung ayaw lumaban, patayin silang lahat. Lahat? Oo, lahat. Wala na duwag sa atin ngayon. Bawal ang duwag. Ang aking pinapalagahan ay kung ano ang masasabi sa atin ng mundo sa kaguluhan ito. Ang mundo ay papalakpakan tayo. Ang mga Europeya ay pupuriin pa tayo. Dahil sa halip, resulta lamang ang kanilang tinitingnan. Wala sa pamamaraan. Wala naman akong pakialam sa sabihin ng mundo. Wala namang magandang binigay ang mundong ito. Ang aking ina, kapatid, at kasintahan ay namatay dahil sa kawalan ng katarungan. Nagsisihan ako sa iyong sinasabi, Basilio. Ngayong alas 10 ng gabi, magkikita tayo sa San Sebastian para sa iba pang kailangan mong gawin. Ayon sa gusto mo. Sa pagpasok ng alas 9, siguraduhin mong malayo ka sa kalye kung gusto mong mabuhay. Ngayon nakasal ni Juanito at Paulita. Magaganap ang ilang kasal sa lumang bahay ni Kapitan Tiago. Sa tingin mo, kailangan ba ng bagong kasal ang liwanag? Siguro hindi naman sila abang buhay sa dilim. Oo manhin, kailangan kong umalis. Meron akong mahalagang pulong ngayong gabi. Maganda siguro siya, Senyor Simon. Kung ang sinasabi mo ay ang nasa isip ko, nagkakamali ka. Hindi ako malululong sa tawag ng pag-ibig. Papasukin mo ako! Hindi ka maaaring pumasok ng walang imbitasyon. Anong nangyayari dito? Wala naman po, Senyor Simon. Sa eskulta, dali! Siya at makaalis na nga. Ang lampara ay malapit ng sumabog. Isigani, bakit ka naririto?
Wala lang. Gusto ko lang masalayan sa huling pagkakataon ng aking minahal. Dahil bukas, iba na siya. Wala nang oras. Kailangan mo nang umalis. Bakit? Anong meron? Bakit ka namumutla, Basilio? Gusto mo bang mamatay? Kamatayan? Puso ko ay matagal ng patay. Simula nang ako iniwan ng taong pinakamamahal ko. Naghihintay ang kamatayan sa bahay na iyan. Anong ibig mo sabihin, Basilio? Para makalaya sa kamay ng malulupit, kailangan silang masugpo. Anong parang handog ni Senyor Simon ang magiging dahilan malawak ang pagsabog sa tahanan kung nasan ang piging. Hindi maaari yan. Ayun ang mangyayari sa gani. Ang lampara ngayon ay sasabog na anumang oras. Kaya halika na at umalis. Ako, si Kapisan Tales, kilala bilang kilabot ng Luzon, at ang niloko lamang ni Simon. Sa panahon na mahuli ka siya, pagbabayarin niya ang nangyari sa ating mga kasamahan. Sinungaling, Ginoo! Niloko niya tayong lahat. Padre Florentino, tulong! Ha? Simon, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Halika na punta tayo sa aking silid upang magamot ang iyong mga sugat. Salamat, Padre Florentino. Ngunit huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, Padre Florentino. Walang anuman, Senyor. Sige, magpahinga ka muna. Sulat ho para kay Padre Florentino. Akala ko natutulog ka lang, Senyor Simon. Kumusta na yung karamdaman? Ano ang sulat na iyan, Padre? Ito, isang telegrama. Ano ang nilalaman? Ayon dito, ikaw ay dadakipin paglubog ng araw. Ako ay nauuhaw. Sandali lamang, Senyor. Wala nang saysay ang lahat. Mabuting wakasan ko na ang sarili kong buhay. Mga bagin, ano ang nagawa ninyo, Senyor? Nagkakaramdam ako ng sakit. Isang malubhang sakit. At alam kong hindi na ito magtatagal. Uminom ako ng lason upang mawala ang lahat ng aking sakit at lungkot. Baka nakita niya na walang katarungan ang isyong pamaraan para makuha ang kalayaan. Tanggap ko ang iyong paliwanag. Ngunit bakit hindi niya pinarusahan ang mga taong dahilan ng aking paghihimagsik? Huwag mo siyang sisihin, Senyor Simon. Ang kanyang parusa ay darating din. Salamat, Padre Florentino. Sana ikaw ay buhay pa at makikita ang kalayaan ng bayan na ito. Nagbibigay kasiyahan sa akin na mayroon taong tulad mo. Bihira na lamang magkaroon ng taong tulad mo. Sana magpakita ng awa ang Diyos sa mga taong gumawa ng mali sa iyo. Sana ikaw ay maging modelo sa mga kabataan upang maging pag-asa ng ating bayan.
Balita. Totoo ba? Kipon siras, oh. Say, ba mo na sabi na ako na, nakauna,